Paano kung ang pinapakinggan mong recording ay hindi lang alaala, kundi isang bitag, at sa bawat segundong tumatakbo ang audio, unti-unti kang kinukuha ng boses sa kabilang linya. Ito ang kwento ng misteryo ng lumang cellphone. Huwag kang mag-earphones habang nakikinig. Baka may bumulong sa kabilang tenga mo. Bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, hayaan mong ang mga kwentong ito ang maging background mo para hindi ka mabagot. Handa ka na? Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Isang araw, habang naglilinis si Leo sa kanyang bodega, ay nakita niya ang kanyang lumang Nokia 3310. Uy, buhay pa pala. Natatawang sabi niya, vintage. Matibay talaga ang mga lumang gamit. Nang kinuha niya ang cellphone, may nakasaksak na earphones dito at automatic na nagpe-play ang music player. Sino naman kaya ang huling gumamit nito? Bulong niya sa sarili. Nang tignan niya ang playlist, may isang folder doon na nakalagay para kay Elena. Pag-click niya, puro recordings ng boses ang laman. Curious si Leo. Pinlay niya ang una. Recording 1. Boses ng babae, malayo. Sabi ng babae ay, "Malungkot ako dito. Walang kausap. Sana pwedeng lumabas." Napailing si Leo. Baka prank lang ng kapatid niya inirecord noon. Pero habang pinapakinggan niya, napansin niya ang kakaiba. Ang background sound ng recording ay puro katahimikan. Walang kahit anong ingay. Kahit yung tipong huni ng ibon o tunog ng hangin. Para siyang nasa isang selyadong kwarto. Pinlay niya ang pangalawa. Sa recording 2 ay mas malinaw na, pero may hikbi. Sabi ko sa'yo, walang gustong sumama sa akin. Takot sila. Alam nilang masama ang gagawin niya sa akin. Dito na nagsimulang medyo kilabutan si Leo. May tension sa boses. Hindi tunog ng prank. Lumipas ang ilang araw, hindi niya maalis sa isip ang recording na narinig sa Nokia phone. Palagi niya itong dala. Gusto niyang malaman kung sino si Elena at kung ano ang nangyari sa kanya. Naka-earphone siya habang naglalakad. Pinapakinggan ang mga susunod na recordings. Nasa recording 5 na si Leo nakikinig. Dito naman ang boses ay galit ay umiiyak. Ayaw nilang maniwala sa akin. Lahat sila galit kasi masama raw ako. Pero hindi. Ako ang biktima. Naririnig ko silang bumubulong. Masama siya. Palagi. Nagulat si Leo nang biglang may bumulong sa tenga niya. Masama siya. Napalingon si Leo sa likod. Wala namang tao. Tinanggal niya ang earphones. Inulit niya pinakinggang ang recording. Walang bumulong sa recording. Sinubukan ni Leo mag-research sa internet tungkol sa Nokia phone, sa model, o kung may nawawala bang babae na Elena. Pero wala siyang makita. Nasa recording 10 na si Leo ngayon nakikinig. Sa pagkakataong ngayon ay sobrang hina ng boses. Parang pabulong nagsasalita pero klaro. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Lumabas ka na sa akin. Ayoko na. Hindi ko na kaya. May mahinang kaluskos. Parang gumagapang. Nandyan na siya. Pagkatapos ng recording na yon, biglang bumukas ang camera ng Nokia phone. Isang selfie. Ang picture ay blurred. Pero makikita ang kalahating mukha ng isang babae. Umiiyak siya. At sa likod niya, may maliit na reflection sa isang salamin. Isang figura na nakatingin sa kanya. At nakangiti. Dahil sa takot, ibinato ni Leo ang cellphone. Nang mahulog ito sa sahig, nabasag ang screen. Pero bago pa tuluyang mawalan ng buhay ang Nokia, may umilaw sa screen. Isang text message
mula sa unknown number. Unknown. Salamat sa pakikinig, Leo. Ngayon, ako naman ang makikinig sa'yo. Kasabay nito, naramdaman ni Leo ang isang malamig na kamay na humawak sa batok niya. Mula sa kanyang bulsa, ang kanyang modernong smartphone ay nag-vibrate. Isang notification mula sa kanyang sariling voice recorder app. Nakasulat, bagong recording, playlist, para kay Leo. At nang pinlay niya ito, ang maririnig niya ay ang sarili niyang boses na umiiyak at nagsasabing, "Ayoko na, hindi ko na kaya." Ang bawat recording ni Elena ay hindi lang basta kwento, kundi ang mismong kaluluwa niya o ang kanyang karanasan na naitrap sa phone. At nang pinakinggan ito ni Leo, unti-unti siyang sinasaniban at ngayon siya na ang next na maiitrap sa sarili niyang phone sa playlist na para kay Leo. Bago tayo tuluyang lamunin ng dilim, kung na-enjoy mo ang mga kwentong nagpapabilis ng tibok ng puso mo, i-like mo na ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa ganyan, sigurado akong makikita mo ang susunod na nightmare. Hanggang sa susunod na mga kwentong Hiwaga sa Dilim.